September 3, life party para sa susunod na batch ng ating life class and of course ng ating life encounter. So yung mga hindi pa nakaka-attend ng life class and life encounter, please don't miss yung ating September 3. Okay, sige po, tingnan natin ang salita ng Diyos, 2 Samuel chapter 6, starting with verse 14. Tingnan natin at basahin nga ito ng malakas, mga kapatid. Sabi niya, and David danced before the Lord with all his might. And David was wearing a linen ephod. Ano po ito? Ito yung pagkakataon na ang Ark of the Covenant, yung kaban ng tipan, parang isang malaking baol na simbolo ng presensya ng Diyos sa mga Israelita, ay nabawi mula sa mga nakaagaw na kalaban dati-dati pa, pero hindi pa nadala agad sa Jerusalem. Ngayon po dinala na sa Jerusalem. At sa pagdala nito, nung finally maipasok na doon sa kung saan sa malapit sa palasyo ni Haring David, ay nagdiwang ang mga Israelita, nag-celebrate sila, nagpupuri sa Panginoon, at siyempre kasama si Haring David. At sa kanyang pagsamba, sabi po dyan, ay siya po nagsuot ng karaniwang damit lang, at pagkatapos po, of course, ang ibig sabihin nun, tinanggal niya pati yung kanyang robe na panghari. Tinanggal niya yung kanyang korona na simbolo ng kanyang pagiging hari at sumamba siya sa Panginoon na kagaya ng isang karaniwang tao. Pag isabi ng malakas, praise. Patuloy tayo sa pag-uusap tungkol po sa pagpupuri sa Panginoon. Verse 15, ituloy natin. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the horn. Of course, those were shouts of joy. Tapos mayroong kasamang mga music. Tapos verse 16, ito na, tingnan nyo ang verse 16, sabayan nyo po ako. As the ark of the covenant, or as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, the daughter of Saul, si Michal ay asawa ni David. Siya ay prinsesa, anak ng naunang hari, kaso masamang hari, tinanggal ni Lord, no? So, ito mong si Michal, anong nangyari? She looked out of the window and saw King David leaping and dancing before the Lord. Nakikita niya, naglulundag. Si David nagsasasayaw. Kaya po ano ang nangyari? And she despised him in her heart. Ano po yung despise? Minata niya si David, minaliit, hinamak yung ginagawa ni David na pagpupuri sa Panginoon. Alam nyo, pag tayo po nagpupuri sa Diyos, of course may mga nagpupuri na mga bigay todo naman talaga sa Panginoon at buong pusong nagpupuri. Sabi ko nga, kanya-kanya tayo ng personality, kanya-kanya ng expression. Ang importante, buong pusong nagpupuri sa Panginoon. Amen? Ang ingatan po natin ay maging kagaya tayo ni Michal, na hindi lang basta nanonood, kundi ano po ang nangyari? Namumuna pa siya ng mga nagpupuri sa Panginoon. Di ba? Kasi po pwede pong may ganon. Halimbawa, may katabi ka na nagpipraise sa Panginoon at maaring kayo bago-bago rito, o kahit matagal na, pero hanggang ngayon parang nawi-weirdan ka pa rin na kapag nagpipraise and worship kay Lord. Kaya nauuehan ka pa rin. Papatingin ka sa katabi mo, ang weird naman nito, lumuluha-luha pa, isang mata lang naman. Yung kabilang mata, wala. Isa, ay nagtataas pa siya ng kamay. Ang itim naman ng kilikili. No? Hindi man lang magpa-spotless. No? Ang haba pa ng buhok, nakatirintas pa. Di ba? Yung ganyan, di ba? Yung bang, mga negative ang nakikita, di ba? Hindi na a-appreciate yung ginagawang pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga po ngayon, gusto ko pong pag-usapan natin, reason to praise. Pakisabi ng malakas, reason. Ano ba ang dahilan bakit po tayo nagpupuri sa Panginoon? At makikita natin yan sa mga susunod na mga verses. Lundagan na lang po natin yung mga susunod. Tingnan na lang po natin verse 20. Pagdating po ng bahay, so sabi po dyan, and David returned to bless his household. Tapos po, anong nangyari? Sinalubong siya ng misis, si Michal. But Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, how the king of Israel honored himself today, uncovering himself today before the eyes of his female servants, as one of the vulgar fellows shamelessly uncovers himself. No? Ano raw? Pag salubong niya kay David, instead na matuwa, alam niyo ang sabi niya, ang galing, no? Ayos yung pinagagawa mo kanina.
No, nakakahiya ka, hari ka pa naman. Tapos nagsasayaw ka sa harapan ng mga nakasama ng mga tao. Tapos tinanggal mo pa yung corona mo, tinanggal mo yung robe mo, nakabihis ka, nakaraniwan, kagaya lang ng iba. Tapos nagpakita ka ng ganon, nakahihiyan, para sa kanya kahiyan. No? Nagpakita ka ng ganon, na uri ng ng kilos at pagsasayaw sa harapan ng mga alipin ng iyong mga tauhan, masyado niyang pinababa yung ginawa ni Haring David sa kanyang paglapit sa Panginoon. Ituloy natin ang pagbabasa, ang response ni David. At dito makikita po natin mga dahilan ng pagpupuri. Sabi po dito, "And David said to Michal, It was before the Lord who chose me above your father and above all his house to appoint me as prince over Israel, the people of the Lord, and I will celebrate before the Lord." Verse 22, sabi niya, "I will make myself yet more contemptible than this." Kung tingin mo, ang baba nung ginawa ko na pagtataas ng pangalan ng Diyos, nako, kaya ko pang ibaba ng higit pa dyan ang sarili ko. May taas lang pangalan ni Lord. Amen? Sabi niya, "And I will be abased in your eyes." Sige, matain mo lang ako. No, pero sabi niya, "By the female servants of whom you have spoken, by them I shall be held in honor." Pero sa mga totoong mananamba, totoong nakakakilala sa Diyos, yon ay isang malaking karangalan. Verse 23, last verse, sabi niya rito, "And Michal, the daughter of Saul, had no child to the day of her death." Hindi na siya nagkaanak. Tingnan nga po yung katabi, pakisabihan, "Ala ka, umayos ka, baka hindi ka na magkajowa, baka hindi ka na mapagpala." Di ba? Napakahalaga yung attitude natin sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Pakisabi ng malakas, reason to praise. Tingnan natin, balikan lang natin yung verse 21 kasi nga dyan manggagaling makikita natin yung iba-ibang mga dahilan. This time, basahin nga natin sa Tagalog yung verse 21. Ano ang sabi? Sumagot si David, "Ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh, sapagkat sa halip na ang iyong ama at ang kanyang sambahayan, ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel. At patuloy pa akong magsasayaw upang parangalan si Yahweh." So why do we praise? By the way, ano ba ang tawag dito po sa mga ganitong mga pagtitipon natin? Ang tawag natin dito mga kapatid, ano ba to? Simba ba? Samba? Misa ba? Mas ba? Ano ba to? Ang tawag natin dito ay worship service. No? At pag tayo ay nagtitipon, of course, nag-worship tayo, bahagi talaga ng worship, yun pong talagang pagbibigay ng pinaka-the best dapat na papuri sa Panginoon. Amen? So bakit tayo nagpipraise? Whether in church o kaya kahit sa ating kanikanyang lugar, kanikanyang bahay, pag lumalapit tayo sa Panginoon, bakit ba tayo nagpipraise? Number one, parangal. Ginagawa natin ito para magparangal. Pag sabing parangal, honor, is God honorable? Does God deserve the highest honor? Come on. Karapat-dapat bang parangalan ang Diyos? Come on. Sagutin nyo yun. Karapat-dapat ba na parangalan ang Diyos? Of course. Di ba? Si David sa totoo lang, ang taas nito napakadakilang hari, hindi siya basta-bastang hari. Hari siya na tinitingala pa ng ibang mga hari at ibang mga kaharian. Napakagaling, talagang ibang level ang kanyang pagiging hari. Pero pagharap po sa Panginoon, alam niya kung sino ang mas mataas sa kanila. Alam niyo ko, kahit gaano tayo kataas, dapat pinaparangalan natin yung higit na mas mataas kaysa sa atin. Kahit ano pa ang ipinagmamalaki natin, dapat alam natin lagi na mayroong Diyos na mas malaki ng sobra kaysa sa atin. Sapagkat ang Diyos ay kataas-taasan sa lahat. At siya po nga po yung ating pinaparangalan. Kaya nga po, si David, makikita nyo siya, nung siya po magpuri po sa Panginoon, tinanggal niya yung mga simbolo ng kanyang pagiging hari, tinanggal niya yung kanyang korona. Bakit? Kasi alam niya mayroong higit na hari. May hari ng mga hari at may Panginoon ng mga Panginoon na dapat niya talagang papurihan at dapat itaas na siyang kanyang pinaparangalan. Yun po ang puso nitong si Haring David. Alam niyo, pag lumalapit po tayo sa Panginoon, sabi ko nga kahit sa sarili nating lugar o kahit dito, importante, ibinababa natin ang ating mga sarili at tayo nagpaparangal sa Diyos. Di ba po? Ano po? Alam niyo, natutuwa ako doon sa mga tao, nakikita kong kahit sino sila,
kayang-kaya talaga nilang magbigay ng parangal sa Panginoon. Matagal na. Actually, bagong kasal kami ni Mami Weng, at honeymoon namin noon sa Baguio, no? Tatatandaan ko pa, no? Si Mami Weng nung kilig na kilig sa akin at titig na titig lagi kahit sa nadamay na naman siya, no. Hindi po, ang kwento ko ganito, hindi tungkol sa kanya, no. Inabot kami ng Sunday doon kasi kinasal yata kami Sabado ba, no? Tapos Sunday inabot. Sa Baguio na kami nag-church. Pagdating doon sa church, nakasabay namin sa church si Alvin Patrimonio, of course sa mga dabang sa inyo, kilala nyo pa siya, di ba? Ang laking mama, ang lapad ng katawan, tapos dito ako nakaupo, dito siya nakaupo, sa harapan ko, no? Tapos nung magpi-praise and worship na, kakantahan na, siyempre nagtayuan. Pagtayo niya, andyan siya, nakatayo siya sa likod ko, parang mayroong pader, no? Sa likod ko. So hindi ko makita yung pong kanta. Yung kanta, kaya ang ginawa ko, ni-request ko yung projector itapat sa likod niya, no? Kasi para namang pader, no? Then naman din. Ang ginawa ko po, binax out ko siya. Yun ko, tapos nagtaas ako ng kamay, gumaganon ako, di ba? Di ba? Pero hindi. Ang ibig kong sabihin, natutuwa lang po ako kasi yung tao, kilala, ang laki-laking mama, tapos ang worship sa Panginoon. Di ba? Ang sarap tignan po, di ba? Na ikaw talaga, kahit ano ka pa, alam mo kung paanong magparangal sa Diyos. Amen, mga kapatid. Kasi ang Diyos dapat naman talaga ang tumanggap ng pinakamataas na karangalan. Tingnan po ninyo ito Nehemiah 9 verse 6. Nehemiah 9 verse 6. Pakibasa ng malakas, you are the Lord, you alone. Ikaw ang Panginoon, nag-iisa ka lang. You have made heaven, the heaven of heavens, with all their hosts, the earth, and all that is on it, the seas, and all that is in them. And you preserve all of them. And the hosts of heaven worship you. Tingnan nyo mabuti Ano raw? Sabi niya, ikaw ang nag-iisang Panginoon. Ang lahat ng bagay, nilikha mo. Nilikha mo ang kalangitan, lahat ng naroon, ang sangkalupaan, lahat ng naroon, ang dagat, lahat ng inasa ilalim nun, lahat ng katubigan, lahat ng sayo, lahat ng bagay na ito, Panginoon. Ikaw ang lumikha. At ikaw ang gumawa ng lahat kasi nag-iisa ka na Diyos. Alam nyo, kailangan pong makita po natin na tayo ay nilikha ng nag-iisang Diyos. At kung siya talaga pinapaniwalaan mo na manlilikha mo, at siya pinaniniwalaan mo na nag-iisang Diyos, teka muna, ang malaking tanong, kanino dapat ang parangal? Kanino dapat ang pagtataas? Walang iba po kundi sa Kanya na manlilikha sa atin. Amen? Ang problema po, marami undecided. Anong ibig kong sabihin ang decided? Di ba, narinig natin yung salitang agnostics. Yung salitang agnostic, actually, galing po yan sa wikang Griego, yung gnostic na gnosis. Pag po sinabing gnosis, knowledge. Pag sinabi pong pag nilagyan ng yun po yung kanilang yung negation. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ng ay wala o hindi. No o none. So ibig sabihin, pag agnostic, literally, hindi alam. Ganon, no? So, ibig sabihin, pagdating sa issue ng Diyos, may Diyos ba o wala? Pag sa agnostic, hindi sila atheist. Hindi nila sinasabing walang Diyos. Kundi sinasabi nila, di natin masabi. Diba? We cannot say for sure. Ganon po ang ibig sabihin. Pag agnostic, pwedeng wala, pwedeng mayroon. O kaya mayroong agnostic na naniniwala, oo, mayroong Diyos, kaya lang di ko alam kung si Yahweh nga ba talaga, sino nga ba talaga, no? Hindi ko masabi, undecided. Okay? Ngayon, sinasabi ko po ito kasi nga po pwede pala na lumalapit tayo sa Panginoon, kinikilala natin siya na Diyos, hindi naman tayo nag-aalinlangan na Diyos siya, pero undecided tayo pagdating po sa pagpaparangal at pagsamba sa Kanya. Ang tawag ko po doon, practical agnosticism. Anong ibig sabihin? Na naniniwala ka sa isip mo, pero pagdating sa pagpaparangal at pagsunod sa Kanya, parang hindi mo masabi na kung talaga ba siya, jujusin mo ba talaga siya. Di ba? Sige, mayroong Diyos, pero undecided ka na jujusin mo talaga siya. Kasi kung talagang jujusin mo siya, ibig sabihin, pararangalan mo siya. Kung talagang jujusin mo siya, ibig sabihin, pakikinggan mo ang Kanyang salita at susundin mo siya. Kasi Diyos mo siya Right? Kaya nga mayroong mga practical agnostics
Na ibig sabihin, sige, mayroong Diyos, pero di nila masabi kung talaga bang gusto nilang sundin o parangalan ang Diyos na ito. At yun nga po ang kinakailangang mawala, mga kapatid. Na tayo naniniwala na may iisang Diyos at yung iisang Diyos na to, karapat-dapat na pakinggan, karapat-dapat na sundin at karapat-dapat na papurihan. Amen po ba? Parangal, pakisabi po ng malakas, parangal. Yun ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa ating lahat. Ngayon, tingnan din po ninyo, another verse, Psalm 106 verse 1. I want to balance this kasi ganito po, no? Pag sinabing Lord, of course, andyan na po yung katotohanan, siya ang lumikha ng lahat, siya ay kataas-taasan, pero hindi po siya Diyos na mataas na ang layo-layo, siya ay Diyos na malapit din sa atin. Yun po ang kaibahan ng ating Panginoon. Hindi siya yung Diyos na lumikha sa atin tapos wala na siyang paki sa atin. Ito po ang tinatawag sa, may mga ginagamit tayong salita na transcendence and immanence of God. Pag sinabing transcendence, ang taas-taas niya. Pero immanence, ang lapit-lapit niya. No? So ibig sabihin, transcendent God, yes, kataas-taasan na Diyos, pero at the same time, immanent, andyan lang siya. No, yung Emmanuel, di ba? Immanent. Andyan lang siya. The Lord is with us. Andyan lang ang Panginoon. At ito po ang sinasabi nito. Tingnan nyo, verse 1 ha. Praise the Lord. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. For His steadfast love endures forever. Yung transcendence ng Diyos, sabi nun siyang kataas-taasan, nag-iisang Panginoon. Pero dito naman, ano ang ipinapakita? God is with you. God is for you. God loves you. Amen? Magpasalamat ka sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Give thanks to Him. Why? He is good. Tapos ano pa? His steadfast love endures forever. Naniniwala ba kayo? Loves kayo ni Lord? Come on. Naniniwala ba kayo na ang pag-ibig ng Diyos hindi nawawala? His love, grabe yung pagkakasabi. Tingnan nyo steadfast na, endures forever pa. Di ba pag sinabi ng steadfast, nananatili na? Tama? Tapos inulit pa uli, endures forever. Ang kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw ay mananatili kailanman. Antindi, di ba? Hindi na nga nagmamaliw, hindi na naglalaho, hindi na kumukupas na pag-ibig, nananatili pa magpakailanman. Anong ibig sabihin nun? Ay, grabe talaga yung pag-ibig ng Diyos. So mayroon na bang nagmahal sa iyo ng higit pa sa pagmamahal ng Panginoon? Minsan nga, kailangan nating isipin. Di ba, pag-isipan mo nga sarili mo, kilala mo naman sarili mo kahit paano di ba? Kilala nyo ba sarili nyo o hinahanap nyo pa? Kilala naman natin sarili natin. So come to think of this. Kung isipin mo yung mga kaibigan ko kaya, pag kilala nila ako ng buong buo, yung lahat ng nasa isip ko, lahat ng puso ko, lahat ng mga kalokohan, kahit di ko nagawa, kahit nasa isip ko lang, kung kilalang kilala kaya ako ng mga taong ito, ng mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan ko, matatanggap kaya nila ako? Di ba malaking tanong yun, tama? Pero alam niyo, iba si Lord Kilalang kilala niya tayo, wala tayong may tatago sa Kanya And yet, He loves us, and His love for us endures forever. Amen? Grabing magmahal si Lord. Di ba dapat ganyan, karapat dapat purihin? Yung mga ibang mga tao nga, wala namang paki sa'yo, pinupuri mo, dapat, mas lalo dapat si Lord na dapat natin siyang purihin. Right? Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Pakisabi ng malakas, parangal. Why do we praise? Magparangal. Number 2, why do we praise? Magpasalamat. No? Bakit? Well, balikan nyo ang verse 21. Ano ang sabi niya? It is to the Lord. Ginagawa ko ito para parangalan ang Diyos who chose me above your father. Siya na gumawa sa akin na hari, naglukluk sa akin. Pinalitan ko ang tatay mo, sabi niya kay Mikal, kasi nga masamang hari si Saul, pinalitan ko ang lahi niyo sa paghahari. Ang Diyos ang naglagay sa akin dito. Kaya nga, dapat lang na ang Panginoon na gumawa ng mabuti sa buhay ko, dapat ko siyang purihin bilang pagpapasalamat ko sa Kanya. Amen? So, ganun po pala yun. No? So si Haring David, matindi yung kanyang pagpupuri dahil nag-uumapaw ang pasasalamat sa kanyang puso. Alam nyo, kung mapagpasalamat tayo sa Panginoon, natural lamang po yan na madali para sa atin ang mag-worship. Madali sa atin ang mag-praise. Right? Pero pag puno ka ng reklamo sa buhay, natural ang hirap. Tingnan nyo ito Psalm 103 verse 1 muna. Psalm 103 verse 1, ano ang sabi? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name.
Anong ibig sabihin ng bless? Papurihan mo ang Panginoon. Dalawang meaning ng bless. Pag tayo o pag si Lord may ginawa para sa atin, ang tawag doon, blessing. Pinagpala tayo. Pero pag tayo para naman sa Kanya, tawag doon, pagpupuri, bless din. Okay? So, verse 2, tingnan natin, verse 2. Sabi niya, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Pakisabi ng malakas, forget not. Pakitignan ng katabi, wag Alzheimer's disease. No? Yung iba, pagdating po sa kabutihan ng Panginoon, ginawa ng Lord sa buhay natin, inaatake tayo ng Alzheimer's disease. Di ba? Alam niyo, sabi niya, forget not all His benefits. Sa totoo lang, ang isang problema natin, hindi tayo mapagpasalamat sa Diyos. Di ba? Misa nga, blessing tinanggap natin kaninang umaga, pagdating mamayang gabi, nalimutan mo na. Hindi mo na napagpasalamat. Tama? Tama ba? May tendency tayo na makalimot, no? Meron tayo sakit na kalimot. Tapos, ito pa, no? Mas kailan tayo nakakalimot ng kabutihan ng Diyos? 'Di ba pag may pinagdadaanan tayo? 'Di ba ang bilis dating makalimot? Hello? 'Di ba? Halimbawa, 'di ba? Ikaw ay mayroong sakit, 'di ba? Na-focus ka sa sakit mo, at puro 'yun na lang ang iniisip. Tapos nalimutan na natin, hey, ang dami pang benefits, ang dami pang good things na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pero hindi na nga natin mapasalamatan kasi nga nakapokus na tayo rito. Hindi man natin sinasadya, nakalimutan na natin yung iba pang magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. That shouldn't be the case. Kasi po sabi niya, forget not all His benefits. Regardless of your situations, forget not the good things that the Lord has done for you. Huwag na huwag mo raw kalilimutan yung mga mabubuting bagay. Amen? O, ito pa. Tingnan nyo, verse 3. Sabi niya, who forgives all your iniquity. Ano yung mga benefits na yon? Number 1 is forgiveness. Tapos sabi niya, number 2, healing. Who heals all your diseases. Alam niyo, kung ilalagay niyo yan sa dalawang category, ano yung mga good things na ginawa ng Panginoon? Ano yung mga blessing niya sa atin? Well, number 1 is spiritual. Number 2 is physical. Right? Kasi yung forgiveness, yan ay spiritual blessing. At alam nyo ba, yung spiritual blessing, ang pinakamahalaga, pinakamalaking blessing na dapat matanggap nating lahat. Come on. Alam nyo ba, na kahit sa tingin mo, nakuha mo na lahat ng gusto mo, lahat ng tao sa paligid mo, masaya ka sa kanila, lahat ng gusto mong ipundar mo na, pero without being forgiven, walang kwenta lahat. Come on. Alam nyo ba na pag tayo hindi pinapatawad sa ating mga kasalanan, wala tayong kaligtasan, at kung walang kaligtasan, walang buhay na walang hanggan? Pero mabuti na lang nga dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, si Jesus, nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus, ipinako siya at dahil sa kanyang dugo nung sumampalataya tayo ay nalinisan na patawad sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon mayroon ka ng pag-asa ng kalangitan, meron ka ng buhay na walang hanggan. Come on mga kapatid, yun ang pinakamalaking blessing. Kaya lang, ang problema natin, pag meron tayong mga pangangailangan sa pisikal, meron tayong mga pinagdadaanan sa pisikal, nakakalimutan natin yung spiritual blessing. Parang doon lang natin sinusukat, yun pong kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Parang, pag minsan nga, iniisip pa natin, parang may mali sa buhay natin dahil lang sa mayroong kakulangan, parang mali yata yung pagsunod ko kay Lord. Di ba? Teka muna, no? Yun ba ang dahilan kaya ka tinawag ng Panginoon? Yun ba ang tinadahilan kung bakit ka iniligtas ni Jesus? Namatay ba si Jesus sa krus para kapayamanin? Namatay ba si Jesus sa krus para kapagalingin lang, para kapasayahin lang? Yes, kasama sa blessing yon. Pero namatay si Jesus sa krus dahil ang pangunahing dahilan, mapatawad ka sa iyong kasalanan at iligtas ang iyong kaluluwa. Yun ang pangunahing dahilan. Kung mayroon ka nun, panalong-panalo ka na. At sapat na yun para maging mapagpuri ka sa Diyos. Amen, mga kapatid? No? Ano yun, hindi nga po, kung kayo ba pinamili ngayon, 10 milyon pagpunta sa langit. Come on. Ay, ako pareho. Lagay eh. Pero hindi, in case lang, isa lang yung choice, isa lang choice. Alam nyo, maring di pa natin nakikita kung gaano kahalaga ito. Ang 1 milyon, mauubos yan. Right? Pero alam nyo, ang kaligtasan ng ating kaluluwa, yan ay pang walang hanggan. Amen?
Kahit may karamdaman, may pinagdadaanan tayo, kailangan mong maintindihan, yung karamdaman na yan, pansamantala lang yan. Mas importante pa rin yung buhay na walang hanggan. Di ako magrereklamo, hindi ako magtatampo sa Diyos, hindi ako lalayo sa Diyos dahil lang sa may sakit ako. Amen? Hello, amen ba? Ang sakit, pansamantala lang yan. Ang sakit, mawawala yan. Right? O kaya ang sakit, magiging dahilan yan para mawala ka sa lupa. No? Pero just the same, kahit ano pa yung sakit na yan, pagalingin man o hindi, ang importante, alam mo, mayroon kang buhay na walang hanggan. Amen? Yun ang pinakamalaking pagpapala ng Panginoon. Minsan, ang Panginoong Jesus, nung nasa lupa pa siya, pumunta siya sa isang bahay, inimbita siya ng isang pariseyo. Ang pangalan ng pariseyo, si Simon. Tapos, habang andun siya, mayroong dumating na babae na may daladalang isang banga, isang jar ng pabango. At ang presyo daw ng pabango ay kung sa panahon natin ngayon, nasa 150,000. Yung isang bottle na yun. No? Kasi raw, yan po ay, ang halaga raw niya ay isang taong sweldo. Tapos yung babaeng ito, ibinuhos niya yung pabango sa paanan ng Panginoong Jesus. Noon pong pagkabuhos, sabi ng mga nakakita, sayang yung pabango. Sayang, ang mahal pa naman. Andun din si Judas. Si Judas, treasurer. Hindi po totoo, treasurer si Judas, di ba? So sabi niya, ay sayang, sana binenta na lang para yung napagbilhan, ibigay na lang sa dukha. Sabi nila, ni na Judas. Pero sabi din doon, sa Bible, kaya lang sinabi ni Judas yun kasi nga para may makupit siya pag nabenta. Di ba? Yun po nakasulat sa Bible. Anyway, sila sabi na, sayang yung pabango. Nagsalita ngayon si Jesus. Alam niyo, sabi ng Panginoon, meron akong sasabihin sa inyo. Tinanong niya si Simon. Sabi niya, Simon, pag-isipan mo to. Halimbawa, mayroong isang tao, sabi niya, na may utang sa kanyang amo, milyon-milyon. Tapos mayroon pa siyang isang kasama, may utang din sa amo, 1,000 na halaga ang kanyang utang. Tapos, pareho silang hindi makabayad. Tapos, yung milyon-milyon, sinabihan ng amo, o sige, hayaan mo na yan, pinapatawad na kita dyan. No? Burado na yung utang mo. Tapos yung 1,000, ganun din. Hayaan mo na yan. Burado na yung utang mo. Okay na. Tapos, tanong ng Panginoon, ngayon, sa kanilang dalawa na parehong pinatawad ang utang, sa tingin nyo, sino ang higit na magmamahal doon sa kanilang amo? Sino? Of course. Ayun, pareho kayong mag-isip ni Simon. sabi ni Simon ay syempre, yung milyon-milyon ang pinautang. Tama naman. Yun naman ang natural. Tama? Di ba? So, kaya sabi ng Panginoon, yun na nga, sabi ni Lord. Alam mo, sabi niya, ikaw Simon, pumasok ako rito sa bahay mo, hindi mo nga naibigay yung very basic, yung part ng kanilang kultura. Alam niyo ba kultura nila, na pag may bisita, hinuhugasan ang paa? Pero ako, sabi ni Lord, pumasok ako rito sa bahay mo, Simon, hindi mo nga hinugasan pa ako eh. Sabi niya, samantalang tong babaeng ito na dumating, binuhusan pa ng pabango at binasa pa ng kanyang luha ang aking paa. Bakit alam mo kung ano ang dahilan? Kasi siya, tingin niya sa kanyang sarili, napakalaki ng kanyang kasalanan, kaya napakalaki ng kanyang pagpapahalaga at pagpaparangal sa akin. Samantalang ikaw, tingin mo sa sarili mo, hindi ka gaanong makasalanan, kaya napakaliit ang pagmamahal at pagpapahalaga mo sa akin. Yun pala yun. Kung paano mong na-appreciate ang pag-ibig sa iyo at pagpapatawad sa iyo ng Diyos, ganun magiging kalaki ang pagmamahal mo sa Diyos. Kung tingin mo sa sarili mo, ay hindi naman ako kagaya nitong katabi ko. Di ba? Hindi naman ako, ito loko-loko talaga ito eh. No? Ako hindi naman ganun. Diba? May pagka-self-righteous ka pa na parang hindi mo kailangan ng dugo ni Jesus, na parang hindi mo talaga kailangan ng pagpapatawad ng Panginoon, then parang maliit lang pagmamahal mo sa Panginoon. Kaya nga minsan, yung mga nakikita ko kahit dito sa church, yung mga talagang mga loko-loko dati, ang sama ng pinanggalingan, grabe ngayon nakakilala sa Panginoon, on fire kay Jesus. Samantalang yung mga dating nag-church, mga dating religyoso, yung lumapit kay Lord, parang wala lang. No? Pero teka, totoo ba na kasi mas marami ang kasalanan nila kaysa sa kasalanan mo? Hindi po. Hindi ito paramihan ng kasalanan. Ito ay palakihan ng utang na loob sa Panginoon. Kasi pare-pareho tayong makasalanan. Pare-pareho po tayo na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kung tingin mo, mas marami kasalanan ng iba. Alam niyo po, sa totoo lang, yung self-righteousness, mas malaking kasalanan yan sa harapan ng Diyos. Alam mo ba yun, yung self-righteous ka, hindi ko naman gaanong kailangan yan. Hindi naman ako addict kagaya nitong katabi ko. Di ba? Hindi ko rin naman sinabing mag-addict ka na lang.
Di ba? Pero sa totoo lang, mas malaking kasalanan ang pagiging self-righteous. Alam niyo kung bakit? Kasi pag self-righteous ka, tingin mo, hindi mo kailangan ng dugo ni Jesus. Mas mahirap kang maligtas dahil hindi mo kailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga po, hindi ito palakihan o paramihan, ang importante rito, nakikita natin pare-pareho tayong makasalanan at pare-parehong dugo ng Panginoong Hesus ang ipinampatawad niya sa atin, ipinanglinis ng ating mga kasalanan. Kaya dapat lagi tayong mapagpasalamat at nagmamahal at nagpaparangal sa Kanya kasi tinubos tayo ng Kanyang banal na dugo. Palakpakan naman natin ang Panginoong Hesus diyan. Amen, mga kapatid. Spiritual blessings. Spiritual blessings. Tapos sabi niya, who heals all your diseases. Wow. Ano bang meron ba kayong mga diseases? Ano ba ang paborito niyong diseases? Chinese diseases, Filipino diseases. Ano ba? Japanese diseases. Pero sabi, si Lord nagpapagaling. Physical blessings. Amen? Ano pa? Tingnan niyo pa ibang mga blessings. Verse 4, sabi niya, who redeems your life from the pit. Inaangat tayo mula sa mababang kalagayan, kahit baon na baon ka na, kaya pang itaas ng Panginoon. Amen? Diba? Who crowns you with steadfast love and mercy. Verse 5, ang sabi po, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. Wow! Ang dami-dami mga pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Kaya dapat mapagpasalamat tayo sa Kanya. Kaya ano uli? Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Amen? Come on, pakisabi ng malakas, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Number 3, why do we praise? Para magdiwang. No? So ito ay parangal, ang pagpupuri pala ay parangal, ang pagpupuri ay pasasalamat, at ang pagpupuri ay pagdiriwang. So sabi niya ulit doon sa verse 21, it is before the Lord who made me king, and I will celebrate before the Lord. Diba? Sa Tagalog, sabi niya, kaya patuloy akong magsasaya. Diba? At magpaparangal kay Yahweh. Patuloy ko siyang papupurihan. Sabi niya, pararangalan, celebrate. Alam niyo po, ang praising God is actually celebrating God. Worship is actually celebrating God. Now, the question is, do we celebrate God? Ang problema po dito sa Pilipinas, mapapansin ninyo, kahit yung mga okasyon na supposedly celebration sa Diyos, ginagawa nating sarili nating celebration. Hello? We make celebrations for God for us. Anong ibig kong sabihin? Tingnan nyo Christmas. Kaninong celebration dapat yan? Come on. Of course, ang Christmas, pag-alala ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Pero teka, sa totoo lang, pag Pasko, iniisip mo ba talaga yung celebrant? Hello? Di ba pagdating ng Pasko, parang ikaw ang may birthday? Tama? Malungkot ka pag walang regalo. Iniisip mo yung mga handa mo. Di ba? Yung mga walang love life, ang kanta, Pasko na naman, wala pa akong biyanan. Diba? Puro ganun. Diba? Puro pansarili natin. Why? Because we make it about us. Celebration yan, para yan sa Panginoon. Right? Pasko ng muling pagkabuhay. Sige, anong ginagawa ninyo pag Resurrection Sunday? O siyempre swimming. Ay, diba? O asan na si Lord? Diba? So, anong ginagawa natin? Si Lord ba talaga? Celebrant? Diba? O, itong ganito mag-gathering. Sunday service. Di ba si Lord ang sineselebrate dapat? Amen? Mga kapatid. Of course, sabi ko, kahit nga saan, you can praise the Lord. Di ba? Pero yung celebration, mas madaling gawin, mas masarap gawin, o mas karaniwang ginagawa sa pagtitipon. Tama? Sa pag-iisa kasi, pwede ka magparangal, pwede ka magpasalamat sa Panginoon, kantahan si Lord, di ba? Kaysa kahit sa iyong pag-iisa. Pero alam nyo, yung pag-celebrate, yung talagang pagdiriwang sa pangalan ng Panginoon, alam nyo, masarap gawin sa mga ganitong mga pagtitipon. Tama ba? Tama? Di ba? Unless na trip mo, mamayang madaling araw, mga alas 5, magsasayaw ka na sa bahay nyo, maglulundag ka na, di ba? Pero alam nyo dito, ito po yung lugar talaga, ang pagtitipon natin, lugar ng pag-celebrate sa Panginoon.
Kaya lang, yun nga po, anong sabi po ni David? Sabi niya ay, alam mo, yung mga sinasabi mong babae na parang nakahiya-hiya ako sa kanila, sabi niya, parang ibinaba ko ang sarili ko sa level nila. Sabi ni David, para sa Panginoon, kaya ko pang ibaba doon. Bakit? Kasi pinagdiriwang ko ang Diyos. Amen? Alam nyo, when you celebrate God, you have to be God-conscious. Not self-conscious, not people-conscious. Kasi ang pinaparangalan natin ay ang Diyos. Ang ipinagdiriwang natin ay ang Panginoong Diyos. Tingnan nyo ang Psalm 33 verse 1. Psalm 33 verse 1. Pakibasa na malakas. Shout for joy in the Lord, O you righteous. Praise befits the upright. Wow, I love that. No, mayroong isang kanta, sabi niya, praise looks good on you. Bagay sa iyo ang magpuri, di ba? Praise befits the upright, no? Bagay sa iyo ang pagpupuri. Parang iniisip niyo, hindi naman ako righteous, pastor. Well, ito nga po ang good news. Pagdating po sa New Testament, ang Panginoong Hesukristo namatay at yung kanyang dugo, nung tayo po lumapit sa kanya, yung dugo po niyang yon ay naglinis sa atin at para tayong bagong paligo na linisan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Now, in God's sight, we are called righteous. Tingin sa atin ng Panginoon matuwid. Bakit? Hindi dahil sa sarili natin, kundi sa tinuwid tayo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, pinaliguan ka ng dugo ni Lord. Ano ngayon ang ibibihis mo? Ano ngayon ang bagay sa'yo? Ang bagay sa'yo, pagpupuri. Hello? Hello? Praise befits the upright. Ano raw? Bagay sa'yo ang magpuri. Pakitignan yung katabi, pakisabihin, bagay sa'yo, bebe. No? Bagay sa'yo ang magpuri sa Panginoon. Amen? Amen? Sabihin mo sa kanya, bagay sa'yo ang kumanta. Kahit hindi bagay sa boses mo ang kanta. Pero bagay sa'yo ang kumanta ng papuri. Amen? Di ba? Bagay sa'yo magtaas ng kamay sa Panginoon. Amen ba? Amen? Bagay ba sa'yo pumalakpak kay Lord? Tingnan mo katabi, bagay ba ang sumayaw sa Panginoon? Come on. Bagay ba sa katabi mo? Come on. No? Come on. Bagay sa'yo, right? Right? Di ba? Sabihin mo, hindi bagay sa'yo ang para kang estatwa. Amen? Hindi bagay sa'yo yung para kang patay. Di ba? Kasi buhay ang ating sinasamba. Amen, mga kapatid, no? Ewan ko ba talaga, minsan may topak talaga tayo di ba? Pagdating sa ibang bagay, feeling mo bagay na bagay sa'yo. Di ba? Sabi ko nga nung last Sunday, di ba? Mabira manonood ka ng concert, di ba? Paring mo bagay na bagay sa'yo pumalakpak kung sino-sino lang pinapalakpakan mo. Pag kay Lord, parang ay nakakahiya. Parang hindi bagay. Pag ganon, hello, diba, bakit pagdating sa ibang, parang tingin mo bagay sa'yo magsisigaw pag Blackpink, magtaas ng kamay pag BTS, pag SB19, parang okay lang sa'yo magtitili. Diba? Ay, teka muna, yun para sa'yo bagay, pero pagdating sa Panginoon, hindi bagay. Pag pantropiko, kanta ka ng kanta. Pag apat-apat ganun ka. Pero pag hindi ka makakanta. Come on. Oh, dapat binibigay yung best na papuri kay Lord. Amen ba, mga kapatid? Tingnan katabi, pagkasabi yung bagay sa'yo. Magpuri sa Panginoon. Amen. Amen. Tingnan nyo po ito Psalm 33 verse 2. Ituloy lang natin yung verse 2. Sabi niya, give thanks to the Lord with the lyre. Make melody to Him with the harp of 10 strings, mga musical instruments uli. Verse 3, ano sabi sa verse 3? Sing to Him a new song. Play skillfully on the strings with loud shouts. Wow. No, ano raw po? Sumigaw ng mga shouts of joy. Sabi niya, kumanta sa Panginoon. Ito raw dapat ginagawa. Bakit? Kasi karapat dapat ang Panginoon. Amen? So why do we praise God? Ito po ay ano ang papuri? Nagpupuri tayo para magparangal, magpasalamat, at
magdiwang. No, tumayo po tayo lahat. Come on, tayo. Tingnan po natin ang Psalm 150. Basahin natin ngayon sa Tagalog. Nakita natin tong verse na to. Last Sunday, balikan lang po natin. Awit 150, verse 1. Sabayan nyo ako magbasa, yung malakas ha. Come on. Sabi niya, purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Next. Tuloy-tuloy lang. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pumpyang. Sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. Verse 6, last. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Amen? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang nilalang ni Lord yan? Come on. No? O sumulpot na lang basta yan sa lupa. Hindi, baka naman bunga lang yan ng Big Bang, ng evolution. Baka mamaya yan yung missing link. Pero kung nilalang ka, sino rito ang nilalang? Come on. Kung nilalang ka, dapat nagpupuri ka sa Diyos. Ang hindi nilalang, huwag sumali. Amen. Pero kung nilalang ka, magpuri ka sa Diyos. Amen. Sa English, sabi niya, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Sabay-sabay tayo. Let everything that
Everything that has breath, praise the Lord. Amen? Sige nga, subukan nga natin yung hininga na yan, no? Kaya ba nating sumigaw ng pinakamalakas, pinakamahabang hallelujah? Come on, ano ulit ibig sabihin ng hallelujah? Praise the Lord, no? Kaya ba nating isigaw yon pinakamalakas at pinakamahaba? Come on, come on! O sige, at the count of 3 bigyan na natin yung best natin. Pwedeng magtaas ang kamay, pwedeng pumalakpak. Of course, just do it for Jesus. Hindi natin ito ginagawa para sa kung kanino lang. We are doing it for the Lord. Amen? Okay, so at the count of 3, sabihin natin, pinakamalakas, pinakamahabang hallelujah. Alam niyo po, napakaganda na talagang na-express po natin ito at maging bahagi ng buhay natin ang talagang araw-araw na pagpupuri sa Diyos. Okay, simulan na! 1, 2, 3! Practice pa lang yun. Practice pa lang. No. O, ito na. Todo na talaga, okay? Okay? Performance level. Pero pe-perform tayo kay Lord. Amen ba? Amen. Okay, ito na talaga. 1, 2, 3! Hallelujah!